Hindi po nagustuhan at sa halip niliwanag po ni General Trinidad, spokesman ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, ang paratang ng ilan daw ho mga retirado o retiradong general na parang mouthpiece lang po ng Amerika daw ang Pilipinas tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea. Masakit naman yan. Kaya ito po, nagpaliwanag si General Trinidad, Real Admiral ng Navy tungkol dito dahil talaga naman ng karapatan at obligasyon ng ating gobyerno at ng Pilipinas, ng military, ipagtanggol ang ating territory, especially ang West Philippine Sea. Pakinggan natin si General Trinidad. Let this be very clear first and foremost. We are a sovereign state. We have our national interest. Yan po. All the actions of the armed forces are in furtherance of this national interest. We will not fight for the interest of another country, nor will we be dictated by them. Standing up for our rights does not mean being subservient to the interest of another country. Ayan o. So yan po yung paglilinaw ni General Roy Vincent Trinidad. Ito po yung ilang beses ko na rin pong na-interview sa television bilang tagapagsalita nga po ng Philippine Navy, ng hukbong sandatahan, lakas, dyan po sa ating mga kargatang binabantayan, especially nga po ang West Philippine Sea. Hindi naman ho talaga tama yun. Na magiging parang mouthpiece lang tayo ng Amerika. Hindi. Ang Amerika tumutulong lang sa atin. Ang Pilipinas ang unang naninindigan, tayong mga Pilipino, dahil atin ang West Philippine Sea. Eh bakit ganon? Sino kaya yung nagsasalita ng ganyan? Parang galaw din ito ng mga Maka Duterte or mga DDS supporters. Talaga naman itong grupong ito, hindi natin malaman. Kasi yung mga Duterte na mga Duterte supporters identify din na pinagdududahan pro-China. So kung sino man po yung mga nagsasalita against Philippines, laban sa Pilipino, at ang dating ay pro-China, yan po ay maling-mali. Okay? Kasi dapat kung Pilipino ka, retirado ka man, na kung anumang pinanggalingan mong unit ng militar at polis, dapat ipagtanggol mo ang Pilipinas. Di ba? Kung yung lahat ng aktibong pulis at militar pinagtatanggol ito, pati yung ibang mga retirado, bakit naman meron pang ganyan ang mga sinasabi? At hindi talaga palalampasin niya ni General Trinidad kasi pangangatawa na nila na obligasyon ng Philippine Government, Philippine Authority at lahat ng Pilipino manindigan sa ating sariling teritoryo. Exclusive economic zone ng bansa ang West Philippine Sea. Kaya sana yung mga pinaniniwala ang pro-China, manahimik naman kayo, makonsensya kayo. Paano nyo ipapaliwanag sa mga anak at apo ninyo na kayo ay pro-China sa halip na pro-Pilipino? Yung kabataan ngayon, majority ng kabataan pro-Pilipino. Majority ng kabataan ngayon, dahil sa tindi ng global technology, alam nila ang karapatan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ay bakit yung kanilang mga lolo na siguro o nakakatanda, bakit iba yung paniniwala? Kakaunti kayo, pero huwag na kayong magkalat. Suportahan na natin ang paninindigan ng gobyernong ito. Huwag nating gawin yung katulad ng ginawa ng nakaraang gobyerno, kinaibigan ng China, tapos inagawan naman tayo ng inaagawan tayo ng ating territory. Ngayon, nakikipagkaibigan pa rin ang Philippine government under President Marcos, pero pinaglalaban yung ating karapatan. Yun ang tama. Hindi pwedeng makikipagkaibigan tayo, tapos ninanakawan tayo, inaagawan tayo, okay lang. Ay, hindi pwede. May limitasyon ang pakikitungo, pakikakaibigan. Yung independent foreign policy ng Marcos administration, may limitasyon yun. Independent policy, pakikipag-ugnayan, mag-usap tayo sa tama proseso. Pero pag inagawan nyo kami, ibang iso, ibang laban yun. Hindi kami papayag. Iyon ang kailangan. Di katulad ng nakaraang policy, pinapagalitan ng West Country, ginakaibigan ng China na siyang nangaagaw ng teritoryo. At pinagdudahan pa nga na marami mga illegal na mga produkto katulad ng illegal drugs ay galing sa China. Hindi naman tayo natutulungan kung paano labanan yan. Kadalasan ng mga illegal na drugs na na-recover ng PDEA, ng police, ng NBI ay galing sa China. Yung palutang-lutang na mga bilyong halaga na drugs yan sa West Philippine Sea, Pangasinan, Zambales at iba pa. Saan ba galing? Galing sa China. Ayon sa mga otoridad. O diba?
May mga illegal ng produkto galing sa China, pang-aagaw sa ating karapatan pag-aari sa West Philippine Sea ang Chinese government. Tapos kakampihan pa ninyo, anong klase? Yan ay makapili. May pagkatraidor, mga taksil na Pilipino. Sa akin pong opinion, yung gumagawa ng ganon. Kung sino man kayo. Ayaw ko ng pangalanan, makonsensya kayo sa inyong ginagawa. Ipaglaban nyo at sana usigin din kayo. Tanungin kayo ng inyong mga anak, bakit nyo gumagawa kayo ng ganyan? Nalabag sa paniniwala ng kabataan, atin ng bansa, ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan. Magmumula sa kabataan. Ay dapat huwag ninyong linlangin ang kabataan sa inyong maling paniniwala. Hayaan nyo ang paniniwala ng kabataan dahil mas aware sila, may karapatan sila, alam nila. Tama, tayo manindigan sa West Philippine Sea. Ayan, masyadong pinopolitika, pero ganun talaga, pinagdudugtong-dugtong nila. Pero tayo at ang aking mga channel, Mike Abby Opinions, at itong channel na ito ay maninindigan. Prinsipyo, sa lahat ng aspeto, kung ano ang ginagawa ng gobyerno na aayon sa batas, suportahan natin. Yung mga mapanirang grupo, mapanlinlang na grupo, parte yan ng mga nanggugulo, nang-aagaw, gusto mang-agaw ng kapangyarihan para sila manghawak, personal and political interest yun. Pag sinamahan nyo, masisira tayo. Panindigan natin kung anong tama sa ating paniniwala at naaayon sa prinsipyo ng mga batas sa ating bansa. Ayun po yun. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo sa mga bagay na ito. Sunod na pag-usapan natin na ito kung palaala lang kasi baka nakakalimutan kasi naalala ko lang bigla. Nung isang linggo po, ipinatupad ng ating pamahalaan, Department of Labor and Employment, ang 50 pesos na dagdag na sweldo ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Kaya mga employer, 50 pesos yan, huwag na kayong magdalawang isip. Ibigay na po ninyo, malaking bagay yan, pamasahe, pagkain ng mga manggagawa. Kung ilang libong manggagawa dito sa Metro Manila, lahat pare-parehas makakatanggap ng another 50 pesos. Okay? Huwag na niyong ipagkailayan. Huwag niyong i-delay. Mahalaga po yan. Yan ay order matapos ang consultation sa pag-itan po ng mga employers at ng mga labor group at inaproba ng Labor Department. Mediation Board ang nagdesisyon niyan. Kaya legal na legal. Yan ang ginagawa. By region ang ginagawa dahil hindi pa ho yung across the board. Wala pang batas para sa across the board. Kaya ho, bawat region, iba-ibang increase. Dito sa Metro Manila, nagsimula ng isang linggo, baka makalimutan, paalala lang po sabi ng Department of Labor, mananagot, may pananagutan, kanilang hahabulin ng employer na hindi susunod sa interes ng mga manggagawa at obligasyon nila para sa kanilang sa labor group na nangangailangan ng dagdag na sweldo. Please like and share, follow, subscribe kung hindi pa sa ating mga channel.